Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21, hindi. Uno ng Hulyo 2025 at ang oras po dito ay alas 6:21 ng umaga, araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Dito pala ako sa Los Angeles, California. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ayaw ko sanang itapik ito pero palagay ko pwede na. Maingat po ako sa mga topic, pero nakita ko po o nasa balita, binibinta ni Hanilit yung bahay ng mga Duterte. Opo. Kaya naisipan ko na pwede na ito. Pwede ko nang itapik ito. Plus pa, yung mga maraming babae na lumalabas na hayag na. Isa yun si Girly Balaba, hindi ba? Ay pwede nang ito. Plus pa yung nangyari doon sa Hong Kong bago siya dakpin. Mga 2 days siguro bago siya dakpin ay nagpatutsada pa siya patungkol doon sa mga babaeng mga OFW sa Hong Kong na baka kung mag-isang buwan siya doon ay kaya niyang buntisan. Yan po pinagsama-sama ko po yan ay pwede nang i-discuss po ito ngayon. Pwede ko nang i-discuss. Pero kung ayaw nyo naman ay okay naman. Masilan po ito pero kailangan ihayag kasi nga ay katotohanan po ito. Ang title ko po ngayon ay Rodrigo Duterte will be reduced to a crust of bread. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Kinuha ko po sa Biblia yan. Opo. At maingat po ako. Ulitin po natin Rodrigo Roa Duterte will be reduced to a crust of bread. Bakit ko sinabi yan? Ay yan nga, binibinta nga nung hindi naman niya asawa, hindi ba? Hindi niya asawa yan Bakit ibibinta yung ito sa pagkaintindi ko kasi sinusubaybayan ko rin yung bahay na yan Yang binibinta. Sa pagkaintindi ko, parang manamanahan pa yung lupa ng mga Duterte. At ang nagpatayo niyan, 2 sila mag-asawa, yung Zimmerman. At palagay ko, diyan lumaki yung anak dong kay Zimmerman. Kaya mahalaga yan sa kanila. Ngayon ay bakit ibibinta ni Hanilit? Ay yan po ang pag-usapan natin. Pero ako, ini-expect ko na yan. Kasi nga ay nakalagay po yan sa Biblia Ang mga sexual immoral ay hindi hihinto yan. Opo. Nakalagay po yan sa Biblia. Hindi po hihinto. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, huminto ba si Duterte? Hindi Pati nga doon sa Hong Kong na yung sa ganyang edad niya dapat hindi na siya naggagaganon, hindi ba? Pero tuloy pa rin hanggang nung araw na hinuli siya. Hindi ba? Isang araw lang ata yun nung nasa Hong Kong siya Tapos nung lumapag na siya dyan sa Ninoy International Airport, hinuli na siya. Just imagine. Kaya ako naniniwala ako na tama ang Biblia Hindi hihinto ang mga sexual immoral hanggang hindi sila mapunta doon sa they will be reduced to a crust. Alam nyo po yung crust?
yung parang dinurog, crust of bread, dinurog na tinapay, hindi ba? O ayan po hindi po akong nagsabi yan ha, Biblia po. Ngayon ay pinag-aralan ko po, pero ngayon marami ng translation kasi At iyan po ang pag-aralan natin, ano? Pero bago ang lahat ay nais ko po munang batiin yung mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila, no? Ito po sila, ano? Salamat muna, no? Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Bill Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Isklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, June M, Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Sicton, Tibtib Mergado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cheryl Andres, Hermihiner Nogalde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasimli Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anman Din, Engineer Tuntong Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dembios Johnny Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Rodrigo Duterte will be reduced to a crust of bread. Yan po at Biblia po ang pinagkuhanan natin yan. Bakit? Ay kasi doon sa marami siyang babae. Opo. At sigurado po ang Biblia. Opo. Pag sinabi na ganyan, lalo na kung yung mga babae niya ay mga harlot o mga yung hindi matitino, ay kung ang babae po kasi ay pumatol na sa hindi asawa, consider na po yan na hindi matitino. Opo, ganun lang po yan, Proverbs 6:26, chapter 6, verse 26, for by means of a harlot, ayan po nakasulat at hindi po natin pwedeng baliwalain ito kasi si Solomon po ang sumulat nito na kung saan ay nakarecord po nung bandang matanda na siya, pinag-aaway-awayan na siya o pinaghati-hatian na yung kayamanan niya o nagsisi na siya. Kaya niya po naisulat ito. Ay mahigit atan 700 ang asawa ni Kwan ni Solomon o yung naging asawa niya. Kaya kaya niyang isulat ito. O kung ikukumpara ngayon na ay simpre
i- yung mga asawa ngayon ay baka kwal lang eh. Ilan-ilan lang yan eh. Wala nang aabot ng 600. Si Solomon ata 600 ang asawa. Si Kwan eh. Si King David eh 600 ata eh. Okay. Now, for by means of a harlot, sabi po ni Solomon, a man is reduced to a crust of bread. Ayan po. Hindi ba? The man is reduced to a crust of bread. And an adulteress will prey upon his precious life. Ayan po nakasulat. Oh, delikado pa siya kasi nga baka patayin siya eh ng mga harlot. Oh, yan pa nakasulat eh. Oh, binasa ko lang po. Ano? Okay. Basahin natin ulit. For by means of a harlot, a man is reduced to a crust of bread. An adulteress, yung mga harlot ito eh, will prey upon his precious life. Oh, pinag-aagaw-agawan na ba ang kayamanan? Ay ayaw ko nang i-discuss dito, hindi ba? Ayaw ko na. Ngayon ay pati ang buhay niya, delikado yan. Delikado po yan. Lalo na kung medyo bata yung babae na may nanliligaw, hindi ba? O, kamakailan lang, hindi ba? Si Ipi umiintrada ata eh. O, hindi ba? O, ayan po eh, ay, kayo na po ang bahala sumubaybay dyan. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman, ay bahala na kayo. Pero ako, sinasabi ko lang po ang natutunan ko sa Biblia. Proverbs 5:10. Strangers will drain your resources. Strangers, ha? Strangers will drain your resources and your hard-earned money will end up in a foreigner's house. Nangyayari ba yan? Ay nangyayari na po eh. Oh, ilan po ang binabayad niya sa abogado niya kay Kaufman, hindi ba? Ilan ang ibinabayad niya kung alam nyo? Doon kay Kaufman, 150 million daw eh, per month. Ay, kung tatagal po ng 3 taon yan, ay ubos ang kayamanan niya. Kaya tama po ang nakasulat po dito eh. Strangers will drain your resources and your hard-earned money will end up in a foreigners' houses. Foreigner ba yun? Si Kaufman. Ay, foreigner po eh. Oh. Ay, plus pa yung 16 ata na kwan ni kwan. 16 na abogado ni kwan, ni Sarah. Ay, saan kukuha ng ibabayad yan? Hindi ba? Kaya tama po ang nasa Biblia eh. Madrid drain. At hindi po tatagal yan. Opo. Ay baka abutan lang ng 6 na buwan yan eh. Magpatayan na yan eh. Opo. Oh. Ganun po yan. Proverbs 7 verse 22 hanggang 23. Ito po ano, he follow her at once. Oh. Magandang babae, hindi ba? Oh. May itsura, hindi ba? Oh. Kung sa kartada ay kartada 9 yan o mga G's, hindi ba? Oh. He follow her at once. Ayan po eh. Yan po ang lumalabas dun sa bunganga niya. Hindi ba? Kung nagmi-meeting siya, hindi ba? O kung mga patutsada na andon, pero ay simple kung ano ang lumalabas sa bunganga, yun na rin ang laman ng kanyang dibdib, hindi ba? O for what the mouth speak, what the heart is full, the mouth will speak. Ayan po nakasulat eh, hindi ba? Kaya kung ano yung laman ng kanyang puso, yun ang lumalabas sa kanyang bunganga, hindi ba? O, tuwing nagmi-meeting siya, pero ito, basahin na lang natin. He follow her at once, like an ox going to the slaughter. O, ano ba yung ox? Yang ox, yan yung baka. Yung patabaing baka, yan eh.
Oh, is like an ox going to the slaughter. Para siyang pumupunta dun sa slaughterhouse, dun sa kakatayan. And he followed her at once like an ox going to the slaughter. He was like a deer caught in a trap. Oh, para daw usa. Yung usa, hindi ba? Deer, hindi ba? Ay na-trap. Oh, awaiting the arrow that would pierce its heart. Oh, mayroon daw palaso na, sa iba kasi ito, parang description dito, yung palaso, tinamaan na yung puso niya. Hindi ba? Yung palasok. He was like a bird flying into the snare. Para daw bird na lumilipad nga siya, pero naandun na siya sa kulungan yan o snare o yung patibong yan Little knowing it would cost him his life. Ayan, hindi niya alam na mamamatay siya ng dahil dun. Opo. Ayan po nakasulat, hindi ba? Ay bahala na po kayo. Mag-obserba po kayo. Huwag po kayong maniwala sa akin. Paniwalaan niyo po ang Biblia. Kasi nga ay tayo mawawala Ang sabi nga ng Panginoon ang langit at lupa ay mawawala, pero ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Salita po ng Panginoon ito kasi nga si Solomon ay inspired by the Holy Spirit. Kaya nasulat ito, ulitin ko lang for by means of a harlot, hindi ba? A man is reduced to a crust of bread. Pero yung mga translation ngayon, pinag-aralan ko, parang nagkaiba. Pero halos ganun din ang ibig sabihin. Ang nakasulat po ngayon sa mga New International Version, yun daw halaga ng harlot ay kasing halaga lang ng a loaf of bread. Sa atin siguro, sa mga Pilipino, ay katumbas lang ng isang salop na bigas. Yun po ang nakasulat ngayon sa mga New International Version. Pero ito po ay yung sa King James Version na mas malapit doon sa Latin o kaya Greeks o kaya yung salita na Hebrew. Malapit po, ang pinakamalapit po ay yung King James Version. Ayan po kaya ito ang pinili ko. For by means of a harlot, a man is reduced to a crust of bread. Ayan po. Sige po, hanggang dito na lang po at uulit-ulitin ko na lang po ito kasi nga ay kulang ang oras natin at ayaw ko namang lumagpas sa 20 minutes. Ayaw ko kasi nga mahalaga ang inyong oras. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may naintindihan tayo at may nakuha tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.